Sabi nila, hindi kompleto ang salo-salong Pinoy kung walang nakahaing pansit sa mesa. Pero ang tila pansit na ito, nakatikim na rin ba kayo? Maniniwala ba kayong hindi talaga pansit ang mga yan, kundi isang uri ng lamang dagat na pinupulot lang sa pampang? Nakilala namin ang mangingisdang si Rudney mula Oriental Loway, Bohol. Simple lang daw ang buhay nila rito. Ang pang-araw-araw ng araw nila, sa dagat na rin nila kinukuha. Ang buhay po na kinalakihan ko noon ay hindi po naging madali. Kasi po, ako po yung tumayong tatay sa mga kapatid ko at tinutulungan ko po yung nanay ko para sa aming pamilya. Nagsimula po akong mangisda noong siguro grade 2 or grade 3. Minsan absent nga dahil mamimingwi. Para po talaga makatulong ako sa mama ko para may pang-ulam po kami. Bukod sa mga pangkaraniwang huli, ang target din daw niyang yamang dagat, itong tinatawag na lokot o pansit-pansitan sa ibang lugar. Bata pa lang daw si Rudney, nakasanayan na niya ang pagkain ito. Tuwang umaga po kasi, kapag malaki yung low tide, yung mga pinsan ko, pumupunta po sila sa coastal areas para manguha po sila ng lukot. Eh ako naman po, gusto ko rin pong matuto. Ayun, nangunguha rin ako at saka natutunan po ako kalaunan. Sagana raw ito sa lugar nila, lalo na kapag low tide. Pinupulot lang daw kasi ito sa mga bato at damo sa dagat. Eh, ito. Ayun nga, napakasarap po nito. Sa tamis-alat na lasa, maihahalin tulad daw ang lasa nito sa seaweed. Pag may nakuha po kaming marami, pupunta po kami doon sa medyo malayong lugar. Pinagpapalit po namin yung lukot namin tulad ng saging, ube, gabi o yung kamuting kahoy. Kasi gustong-gustong din po ng mga magsasaka po yung lukot. Kaya naman ang lukot, hindi lang nila naihahain sa mesa, pinagkakakitaan din nila ito o di kaya ipinamimigay sa mga kapitbahay. Pag uwi ko galing sa dagat, lalo na pag sobra-sobra yung nahuhuli ko, binibigyan ko po yung kapitbahay namin, yung lalo na yung mga matatanda. Gustong-gusto nila yun kasi manamis-tamis daw. Ang mga hiblang ito, nagmula sa isang uri ng sea slug na tinatawag na donsol o sea hare sa Ingles na kamag-anak ng mga sea snail at octopus. Kadalasang berde ang kulay ng lukot dahil paborito raw kainin ng donsol ang mga lumot at seagrass sa tubig. Pero ano nga ba ang lukot na inilalabas nila sa katawan? Ang kwento po kasi ng mga matatanda dati, ito po ay dumi daw po ng dunsol. Nung ni-research ko po, ang lukot po pala ay itlog ng dunsol. Itong mga sea hare, no, usually nangingitlog siya doon sa mga batuhan. Mapapagkamalan din siya mga seaweeds. Pero iyang kinukolekta ng mga tao. Kulay dilaw yan o minsan medyo orangey na para siyang mga strands ng pansit. Hindi dumi, kundi ang libo-libong mga itlog ng donsol. Kinakain naman daw ito sa iba't ibang lugar pero paalala ng eksperto na linisan ito ng maigi. Katulad daw kasi ng pugita, may inilalabas ding tinta ang donsol na maaring makasama sa tao kapag Usually nakain. sinasasaw yan sa suka or nilalagyan ng sahog, parang kilawin. But I would refrain yung mga tao na kainin, syempre yung mga sea hare mismo. Sa dami nga ng itlog sa isang lukot, marami raw dito ang hindi nabubuhay at nagiging donsol. Samantala, parte na raw ng hapag ni Rudney ang lukot. May 3 siyang anak na pinagsusumikapan mapag-aral sa tulong ng dagat. May anak akong nag-aaral sa kolehiyo. Talagang hindi po sapat yung kita ko. Hindi rin daw araw-araw ay meron silang huling isda. Kaya malaking tulong sa kanilang pamilya ang pagkain ng lukot. Meron naman kasi talagang time na wala kang mahuhuling isda. Pagdating ko sa pangpang, maghahanap ako ng lukot para maiuwi man lang sa pamilya ko kahit pang-ulam man lang. Sa katunayan, natuto na raw sila ng iba't ibang luto ng lukot dahil madalas itong ihain sa mesa. Paborito ng araw nila ang gisado, sinabawan, pati na kinilaw na lukot. At dahil marami na ngang nakuha si Rudney, 3 lukot recipe raw ang ihahain niya. Parang may handaan lang ha. Sa pagluluto ng tinolang isda, inihahalo lang daw nila ang lukot kagaya nito. Ayan, luto na po yung ating isda. Ang isusunod ko pong ilalagay dito ay ito pong ating lukot. Pwede rin daw itong kilawin gamit ang suka. Sa pagluluto ng gisadong lokot, hinahaluan lang daw nila ito ng mga rekados na bawang, sibuyas, bell pepper, siling haba at iba pang pampalasa. Ayan po, medyo naluto na po yung ating sibuyas at saka bawang.
Ang isusunod po natin, ilalagay po natin next, ito pong lukot. Okay na to. Ang mga putahing lukot, pwede nang pagpiestahan. Parang sa tinulang manok na may halong sutanghon. Masarap siya. Masarap. At hindi mabubuo ang salo-salo sa probinsya Ay, Manang Rose, may ibibigay po sana ako sa inyong ulam. kung hindi makikisubo ang mga kapitbahay. Wow, ang sarap! Ang lasa ng lukot. Wow! Tikman niyo po. Very good. Kahit anong putahe, basta may lukot. Pinakasarap, pinaka-the best. Ika nga nila, malawak ang dagat. Kaya naman sagana rin tayo sa mga biyaya nito. Baka hindi mo namamalayan, ang dinadaan-daanan mo lang sa Pampang, pwede mo na palang pakinabangan. Okay na to.